Sa laki mo niyan, itinsod ka pa lang. Ano ang mga naranasan mo? Ano ba ang nag-udyok sa'yo upang mas aralin pa ang banal na Quran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi sa ating lahat. So, ngayon kasama natin ang isa sa ating mga mag-aaral kung saan kasalukuyan siyang nag-aaral at balita ko at sa pagkakaalam ko siya na po ay magtatapos ngayong susunod na buwan insyaAllah dahil sa kanyang sipag at saka tiyaga at ngayon ay makakamit na niya ang isa sa kanyang mga pinapangarap. At dahil nga doon, meron tayong hinandang mga katanungan para sa ating kapatid na inshallah magtatapos na sa kanyang pag-aaral sa susunod na buwan. Pero bago yun, magpakilala ka muna sa amin kung ano ang pangalan mo, tagasan ka ba, o ilang taon ka ba. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako po si Ryan Mabangala. Ang edad ko po ay 18 years old. Inshallah. Ako ay taga Caloocan City at kasalukuyan ako ay nag-aaral dito sa Markaz Abu Muhammad li Tahfidh al-Quran al-Karim. Mashallah. So, sa laki mo niyan, itinsod ka pa lang. Mashallah. Ibig sabihin, mashallah. Napakabata pa ng ating kasama ngayon. Mashallah. So, handa ka na ba sa ating mga katanungan na inshallah naway masagutan mo ng mas maayos na sagot ang ating mga inihandang tanong para sa iyo? At ikaw ba'y handa na? Inshallah. Okay. So, ang unang tanong dito ay ano ba ang nag-udyok sa iyo upang mas piliin o upang mas aralin pa ng malalim ang banal na Quran? Inaaral ko ang banal na Quran upang aking makamit ang mga pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala na pagdating natin sa kabilang buhay ay yung mga magulang natin ay papasuot natin sa kanilang mga korona. At upang makamit ko ang pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nakasaulo ng Quran. Mashallah, mashallah. So, ibig sabihin, isa sa mga dahilan o pinaka main reason kung bakit pinili mo ang Quran upang makuha o maabot mo ang gantimpala na inihanda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nakapagsaulo ng banal na Quran. At alam naman natin na ang taong nakapagsaulo ng banal na Quran ay gagantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala ng napakarami sa mundo man at maging sa kabilang buhay ay mayroong gantimpala naghihintay sa mga taong nakapagsaulo ng banal na Quran. Mashallah. Pangalawang tanong na nakasulat dito ay ano ang mga naranasan mo pagsubok during nandito ka sa Markaz? Ano mga pagsubok na iyong naranasan, mga hirap sa buhay? Ano-ano ang mga iyong naranasan? Ang naranasan ko dito sa Toril ay yung pagka-homesick. Yung pagkaisip mo sa yung magulang, pagkaisip mo sa labas, yung mga nakasanayan mong gawain doon sa labas. Kaya kung ating isipin yun, ay mahirap sa uli ng Quran. Kumbaga magiging hadlang yun sa ating pagkasaulo ng Quran. Ibig sabihin, isa sa mga naranasan mo dito sa pag-aaral mo, isang mamiss ang iyong mga pamilya, no? Kasi normal na yan eh. Lalong-lalo na pag napalayo ka sa iyong mga magulang. Talagang mamimiss mo sila at minsan, lalo na pag gabi, siguro maiiyak ka na lang, no? Kasi hindi mo na alam kung ano ang mga nangyayari sa bahay niyo, di ba? So minsan mapapaisip ka na lang kung ano ba ngayon ang nangyayari sa bahay. Minsan mamimiss mo yung mga naranasan mo o nakasanayan mong ginagawa sa bahay niyo. Tama, di ba? So yan ang isa sa mga kailangan mong tiisin habang ikay nag-aaral ng banal na Quran dahil nga bigla siguro alam mo siguro kung gaano kahirap mag-aral ng banal na Quran, di ba? At based on your experience, alam mo at na-realize mo, na-experience mo na talagang mahirap maging kabilang sa mga mag-aaral ng banal na Quran. Tama, di ba? Mashallah. So, ngayon, meron tayong pangatlong tanong. Sabi, anong mensahe mo sa mga katulad mong mga nag-aaral din ng Quran, banal na Quran, na gusto mong ipaabot sa kanila?
Ang mensahe ko sa mga katulad kong nag-aral ng banal na Quran, kayo ay magpursige para makamit yung mga pangarap nyo sa inyong buhay. Masya Allah. Ibig sabihin, napakasimpleng mensahe pero kung ating iisipin, napakalalim ng meaning na, di ba? Tama yan. Kasi kung sino man ang taong gustong matuto ng banal na Quran, sabi nga natin, dadaan ng mahirap na mga pagsubok. Tama, di ba? So, kailangan lang nilang sipagan, tataga ng puso, kumbaga pananampalataya na may takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pananampalataya at takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kailangan nilang dala saan man sila nag-aaral sa sulok ng mundo. Tama, di ba? So, ibig sabihin, ang mensahe mo sa kanila is sipagan lang nila upang nang sa ganon ay makamit nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay. Lalong-lalo na sa sasaol ng banal na Quran. Masya Allah, Masya Allah. So, pangapat na tanong, sino bang sumusuporta sa iyo sa iyong pag-aaral? Ang aking mga magulang. Sila ang sumusuporta sa iyo? Opo. Yung nanay at papa mo, sila yung mga sumusuporta sa iyo. Masya Allah. Ibig sabihin, kailangan mo talagang sipagan kasi nga, nandyan yung mga magulang mo upang suportahan ka sa iyong mga pangarap. Tama, di ba? So, baka naman may mensahe ka sa mga magulang na gusto ipaabot. Dahil nga sa ngayon, inshallah next month at magtatapos ka na ng banal na Quran, mashallah, isang napakalaking biyaya na mula sa Allah. So, baka gustong magpaabot o meron kang mensahe o pasasalamat sa mga magulang mo o sa iyong mga guro dahil sa kanila ay ngayon ay inshallah makakamit mo na ang isa sa mga pinapangarap mo sa iyong buhay. Salamat pala sa aking mga magulang dahil sa pinasok nila ako dito sa Markaz Abu Muhammad li Tahfidhil Quran al-Karim. Dahil doon ako'y natuto magbasa ng Quran. At salamat din sa mga ustad. Dahil sa kanila ay natuto kami magbasa ng Quran. Dahil sa kanilang kagalingan ay natuto kami magbasa ng Quran. MashaAllah. So, after ng iyong graduation, ano ang plano ipagpapatuloy mo bang yung pag-aaral? Ya Allah. So, maraming salamat sa iyong oras. Naway biyayan ka pa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na mas maraming mabuti. At sana ipagpatuloy mo yung mga pangarap sa iyong buhay, lalo na sa relihiyong Islam, nang sa ganun ay hindi ka maligaw ng landas patungo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At inshallah, kung ano man ang pagsubok na yung mararanasan, ay bahagi na yan o parte na yan ng ating pamumuhay, lalong-lalo na sa mga katulad nating nag-aaral na banal na Quran. So maraming salamat. Salamat.